Oops, wag mo na scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, business model level 2, franchising. At itong nasa background ko mga kanegosyo is example ko lang. Hindi to paid ads at lagi kong sinasabi, mas okay na kayo ang produkto nyo yung ipa-franchise nyo kaysa kayo yung mag-franchise. Tandaan, huwag kayo magpa-franchise. Mas okay kung kayo produkto nyo ang ipapa-franchise nyo mga kanegosyo. Doon yung tunay na kitaan. Example ko lang to si Master Siomai. At hindi na to updated yung 280,000. Siguro mas lumaki na yan. Mga kanegosyo, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, lalong kailangan mong tapusin tong video na to. Sigurado marami ka matututunan. At ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa ito sa dahilan kung bakit parang laging feeling mo nakapos ka. Ito muna kwento mga kanegosyo. Nung nalugi yung pangalawa kong negosyo na barbecuehan, nagtayo po ako ng bilyaran naman mga kanegosyo. Pero may permit to at naitayo ko yung bilyaran ko sa DLSU-D, Dasmariñas, Cavite mga kanegosyo. Pero nasa outside na siya ng 100 meters radius outside the school. At meron siyang permit galing sa munisipyo, galing sa City Hall. Medyo malayo-layo na rin kasi sa school. Pero ang mga customer ko is college student, pero bawal ang minor de edad. Yun, bawal naka-uniform. Marami din bawal mga kanegosyo. Bawal magsugal. Sa pangatlo kong negosyo na itayo, pero nalugi din to mga kanegosyo. Medyo may aware na ako sa focus in one. Aware na rin ako sa franchising, aware na ako sa business, level 2 business model. Eventually, konti pa lang pala yung nagpi-face-to-face class na school or courses. So, sobrang konti lang ng estudyanteng nagpi-face-to-face. Kasi yun din yung customer ko. Pero bawal lang minor de edad. And again, may permit tong bilyaran ko mga kanegosyo. Bawal mag-inom, bawal magsugal. Marami din bawal, bawal minor de edad. At eventually, dahil walang customer, umabot din ako ng years. Nilaban ko rin siya. Kaso kailangan kong, yun nga, meron akong monthly rent na binabayaran na malaki din. So, hindi kinaya. So, kailangan ko talagang i-close. Eventually, nalugi din mga kanegosyo. Pero lesson learned pa rin naman yun. At nung aware na ako na kailangan pala nating i-level up or i-scale up ang negosyo natin from level 1 to level 2. From level 1 to level 2. Kasi hindi pwede tayong habang buhay na sa level 1 mga kanegosyo. Kailangan natin i-scale up sa level 2 yung negosyo natin. Hindi pwedeng habang buhay na buy and sell lang tayo ng produkto natin. Kasi sa level 2 ang tunay na kitaan bilang negosyante. At dito na papasok yung example ko na Master Siomai. Imagine niyo halimbawa, sa isang magpa-franchise kay
magpa-franchise ng Master Siomai, magbabayad ng franchising fee na 280,000. Yung franchising fee, mga kanegosyo, mapupunta yan sa may-ari ng Master Siomai. Malugi ka man, kumita ka man, magbabayad ka ng 280,000. Sabihin na natin 280,000 or 200,000 kasi ano lang to eh, 280,000 yung mga package na yan. Malugi ka man o kumita ka, yung may-ari ng franchising fee ng Master Siomai, yung may-ari ng Master Siomai, eh kumita na agad sa'yo ng 280. Pero alam ko hindi na 280 yan, nasa 350k na ata ngayon yan. Automatic kumita na agad sa'yo yung may-ari ng Master Siomai. Isang client pa lang yun. What if may 10 nag-franchise ng Master Siomai na worth 300 na lang, sarado ang 300. Automatic 3 million agad yun, mga kanegosyo. 3 million na kita, franchising fee na kita na mapupunta sa may-ari ng Master Siomai. Nagbenta ba siya ng Master Siomai? Hindi. Pero Master Siomai pa rin ang tinitinda niya. Mula level 1 hanggang in-scale up niya sa level 2, Siomai pa rin yung tinitinda niya. Hindi siya nagdagdag ng pizza, shawarma, milk tea, burger, french fries. Focus lang siya sa Siomai. Saan siya kumita, mga kanegosyo? Yung binago niya yung business model niya at in-apply ito ng franchising business model. Saan siya kumita? Which is kumita siya sa franchising fee, mga kanegosyo. At nung in-apply niya to at in-scale up niya to sa level tong negosyo niya. Nung pina-franchise niya yung negosyo niya. Kaya lagi kong sinasabi, mga kanegosyo, huwag kayo mag-franchise. Yung negosyo nyo yung ipa-franchise nyo. But make sure na meron niyang focus in one at meron niyang market or community, product market fit, or community na sinasandalan or tumatangkilik. Kasi kung wala ding customer yan or community tumatangkilik sa produkto mo, mga kanegosyo, eventually malulugi lang yung magpa-franchise sa inyo. At parang nang scam ka lang noon, mga kanegosyo. Hindi rin kumita yung nag-franchise sa'yo. Ang babalik doon sa may-ari pa rin nung sa'yo, babalik din sa'yo yun. Kasi kasiraan mo yun. At least kailangan kumita din yung magpa-franchise sa'yo, mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, isipin mo na yung level 1, isipin mo na yung focus in 1, at isipin mo paano yan i-scale up sa level 2. Kasi hindi ka pwedeng habang buhay sa level 1, mga kanegosyo. Kailangan natin i-scale up sa level 2 yan. At kung umabot ka sa dulong video na to, mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, heart mo na rin tong video ko, like mo na rin to, comment ka na lang din sa baba. Kung may mga tanong ka, again, hindi to paid ads, example ko lang yan. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok o struggle bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat, mga kanegosyo. Peace.